Hello guys, kumusta po kayo mga kaibigan at mga kabarya at lahat ng mga umantabay sa aking channel. Sa mga di pa nakakakilala sa akin, ito po ang Alejandro Bilgat TV at your service sa coin collecting. Kumusta po ang lahat? Magandang gabi, magandang araw at magandang hapon kung anong oras dyan sa inyo sa buong mundo, ay sana'y nasa magandang kalagayan kayo. Ngayon po mayroon po tayong bagong pag-uusapan at ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa cross die, and then update na po tayo sa ating mga piso. Ibig sabihin po ang pag-uusapan po natin ay mga piso year 2007, 2008 at 2003 non-magnetic saka magnetic. So antabayanan po at tapusin nyo po ang aking sasabihin para magkaroon kayo ng magandang kaalaman tungkol sa cross die. Ayan po mga kaibigan. So mayroon po ako ditong magnet. Ito po yung magnet po yan. Para magkaroon kayo ng magnet na libre lang, huwag na kayong bumili, ay yung sa headphone, mayroon po yung magnet. Saka po yan sa mga speaker. May magnet po yan. Yan po ang ano ninyo na pinat. Mayroon din po ako ditong magnet na hugis puso. Mga kaibigan. So, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para ma-update kayo sa ating mga pinag-uusapan tungkol sa mga barya ng buong mundo at ng Pilipinas. So, unahin ko na po itong non-magnetic. Ito po yung non-magnetic na coin. Ginawa siya sa year na 1995 to 2003. So, mayroon po siyang population, ayon kay numista ng 21%. Ayan po, pero from 1995 to 2003, wala ka po makikita doon cross die. Ayan po, hindi po siya tumayo. Pag magnetic po, tatayo po siya dyan. Hindi po siya tumayo. Ibig sabihin, lahat po siya ay non-magnetic year 2003. Ayan po mga kaibigan. So, isunod natin itong year 2008 ko, hindi pa nadagdagan. Mga kaibigan, hindi pa nadagdagan. So, dalawa pa rin. Ayan po. Meron din po tayong year 2007 at 2003 na magnetic. Ito po yon. So, halos kamukha lang po ng year 2008. So, tingnan natin kung didikit mga kaibigan. Ayan, magnetic po yung year 2003. Ayan o, year 2003, magnetic. Ayan po, natumba. So, apat na po ang aking year 2003. Nakakuha ako kahapon sa gabi at nagtinda kami. Yan po, dumikit lahat to. Yan. Dumikit yung dalawa. Then dumikit din yung isa. So ayan po ay magnetic na year 2003. Ayan po yung year 2003 na magnetic na sinasabi nila ay cross die daw. So ako naman po, ipapaliwanag ko yung sides ko kung ito ay cross die nga o hindi. So marami kasing mga kolektor na nakakuha sila ng year 2003 na magnetic, akala nila cross die na agad. Ay so mali po yung kaalaman na yon. So huwag naman po sana ma-open yung mga kapanood kasi hinahanapan natin ng kaparaanan na ano nga ba yung cross die. Yan po, year 2007 nakakuha din po akong isa. Dati po tatlo yan, yung sa una kong vlog tatlo lang po yan. Ngayon ay apat na po. So ayan po yung aking year 2007 ay namamagnet din po yan, siyempre kasi from year 2003 to 2017 yan po ay nickel plated steel. Yung pong year 2003 na non-magnetic nickel, yung copper ay binalutan ng nickel. Ayan, balot siya ng nickel yung copper. So kaya ito kung ito ay lilinisin mo, magkukulay ano po siya, bronze. Pagka nilinis mo, maalis na yung nickel niya sa ibabaw. Ito po yung non-magnetic ng 2003. Ayan po, hindi po siya namamagnet. So ano pong isyong sinasabi ko tungkol po sa cross die. Ayan po mga kaibigan. So ayan, kung makikita mo yung, ayusin natin ito mga kaibigan. Ito yung year 2008. Ito yung year 2003 na magnetic. So
So, lagyan natin simulation mga kaibigan. So, ayan. Ito naman yung year 2007. Yan, nakakasilaw lang mga kaibigan. At ayan. Ayan po. Year 2008, year 2003 na magnetic, year 2007. Mga kaibigan, halos pare-pareho lang naman yung ano niya, texture. So, ang sabi nila, pag nakakuha ka ng year 2003 na magnetic, ay frost dye na agad. Ay hindi po. Ay ibig sabihin mo itong 2007, kung titingnan mo kayo ng mista, walang nakarecord na ito ay frost dye. Yung year 2007, walang frost dye dito na sinasabi doon. Yung year 2008, mayroon siyang frost dye na nakalagay. Pero bakit pare-pareho ang kulay kung frost dye yan? Kung sinasabi natin na frost dye yung 2003, ay di kami magkamukha lang naman tong tatlo, ay di frost dye po yan lahat. So ayun po yung ibig kong sabihin dito sa video kong ginawa na ito para maliwanagan yung iba na akala nila ay pag nakakuha sila ng year 2003 ay frost dye na agad. So ang totoo po doon sa record ni Numista sa year 2003 to 2017, sa year 2003 po na magnetic, mayroon po doon nakalagay na 10% na normal liter na magnetic pero hindi frost dye. At may nakalagay naman doon na 0.3% na frost dye. Ayun po yon. So ang ano ko dito, mayroon ako ditong 4 na piraso na year 2003. So sa tingin ko semi hard to find siya, pero bakit nakakuha ako agad ng 4 kung ang record lang ay 0.3%? Samantalang mayroon namang sinasabi doon na ang 2003 ay mayroong 10%. So masasabi ko na ito yung 10% na sinasabi ni BSP, mayroong normal liter na magnetic na year 2003. Kaya po marami, kasi madaling hanapin pag 10% ang population or yung 10% ang percentage, ay mas marami ang population nun. So ito na po yung ano. Pero sinasabi nila na frost dye daw ito. Ay hindi po frost dye ito. So ipapaliwanag ko maya bakit hindi frost dye yan. So kasi sinabi ko na sa inyo na magkamukha lang sila ng year 2007 at year 2008. Ayan po yun. Ngayon, tingnan naman natin tong year 2016. 2017. Ayan po yung nickel plated steel. Yan pong tatlo na yan, nickel plated steel din yan, magnetic yan . So mayroon lang pong pagkakaibang konti. Tingnan nyo, ito po yung 2017. So sa tagal sa circulation, kada punas ng daliri ng mga tao sa kanya ay nagiging parang malamlam na yung ano, yung kanyang kulay, parang nagiging frosted na din siya. Kaya hindi natin sasabihin na frosted na agad yung year 2003. Ayan po yun, tingnan natin yung 2003. Ayan, so ayan po, halos magkakamukha lang po yan, kaya hindi natin pili sabihin na frosted na agad yung 2003. Ayan po mga kaibigan. Ngayon, paano ko po ipapaliwanag itong frosted? Papakita ko sa inyo kung paano yan naging frosted. So kunin ko natin yung ating source para hindi kayo maguluhan sa aking sinasabi. Ayan po mga kaibigan, ang ibig sabihin ng frosty. Ayan po, ang tanong po dyan, what is frosty? Ang sabi dito, sinearch ko po kasi sa Google. Sabi doon sa sa nakapost, I think the term frosty usually refers to a proof-like qualities, the device having contrasting finish as compared the fields. For the dust, ayan po, may dust daw po siya. For the dust you're seeing, may makikita kang alikabok, parang alikabok. It could actually be dust. If you are comfortable using the DI water or acetone on your coins without wiping, you may find that will come up. So mayroon daw pong parang dust. Ayan. Ayan po yung sinasabi dito. Mayroon pang nagsabi, ito pa mga kaibigan, para mas maliwanagan tayo. On proofs, the frosted device stand in contrast
to the mirror fields which are perfectly smooth. If I remember correctly, the frosting of the device is caused by some kind of enchant applied to the die to create the dusty surface texture you mentioned. Ayan po. Mayroon daw po makikita ang dust sa coin. Ayan po yung mga kaibigan, oh. Mayroon parang kasi yung pagkagawa ng ating 1 peso, para din daw siya may dust. Yan po. Pero ang sabi po doon sa ating binasa sa Google, ang frost die daw po ay proof-like, na mayroon siyang alikabok, parang dust na makikita mo pag titingnan mo. So ito po yung year 2017. Sa tatagal sa circulation, parang nagkakaroon siya ng dust. Pero dati ang pagkagawa niyan, makintab na makintab po talaga yan. Nickel plated steel. Ngayon, ang issue ito, year 2008. Ayan. Year 2008. Tapos itong 2003. Ayan din po. Halos magkakamukha lang po mga kaibigan, no? Ayan. Yung 2007 naman, ito. Halos makasama, magkakapareho lang naman mukha nitong year 2003, 2007, at 2008 na sinasabi ng karamihan na frost die daw. So, para sa akin, hindi po yan frost die kasi sabi ko nga, yung year 2007 na look like 2003 na magnetic na sinasabi nilang frost die ay halos magkamukha lang po. Ayan po yung 2007, ayan po yung 2003. Hindi, ito 2003. Ito po yung 2003. Ayan, halos magkakamukha lang po. So nasabi ko kanina, year 2008 mayroong frost die nakalagay, tapos 2003 mayroon, pero yung 2007 wala pong frost die na naka-record. So sabi daw sa binasa natin, dust like, may makikitang parang dust. So para sa akin, ang tunay po talaga na frost die na sinasabing 0.3% doon sa record ni Mista ay yung parang may hamog sa kanyang sa kanyang texture. Ayan, ang ibig sabihin po, kung titingnan mo ang may frost die po ay parang aluminum na yung kanyang pagkagawa. Ayan, yung pagkakintab niya ay parang aluminum na. Ayan po, yung mayroong hamog siya na hindi na makintab, talagang makintab. So yun po mga kaibigan. So pricing po tayo, sana naliwanagan kayo tungkol sa frost die. So ito po, unahin natin po year 2017. Ito po ay common coin. Ito po ang pinakamarami na nakikita ko sa circulation. Kada bilang namin ng barya araw-araw ay napakarami po nito. So ito po ay piso pa rin halaga. Depende na lang kung yung baba ni Jose Rizal ay humaba, yun po yung may value. O kaya yung 1 ay naging 2. O kaya nawala yung salitang piso, yun po yung error coin na tinatawag. So common coin po yung 2017. Yun naman pong year 2008 is semi hard to find. Ito po ay nagkakahalaga ng 10 to 50 pesos. Ito, kung gandong condition, circulated, around 30 pesos, year 2008. Dalawa po ang 2008 natin. Ayan po mga kaibigan. 2007 po ay kasi tulad lang naman ng year 2008. Semi hard to find. Magkasabay po sila. Medyo mahirap hanapin dito. Ito po ay nagkakalaga ng 10 to 50 pesos ang BU. So kung ganong condition po ay nagkakalaga lang po itong mga 40 or 30 pesos. Ayan po yung mga kaibigan. At yung year 2007 pa rin. Yung year 2003 na magnetic, masasabi ko ito siguro mga 10 piso lang ito or 20 pesos isa, magnetic. So hindi po ito ganong pinag-uusapan sa group, pero dahil nga sa frost die ay nagiging trending yung year 2003. Ayan po yun. Yung frost die po na 2003, wala pa po tayong kopya nun at di na pa nakakakita. So pag nakakita ako ng frost die na 2003, yung sinasabing 0.3% ay ating gagawa ng video mga kaibigan.
So ayan po yung 2003, natapos na po natin, at ang lastly po ay itong non-magnetic na 2003 ay piso pa rin ang ano po nito, ang value. Sabi ko nga magkakaroon lang to ng value kung ang nawala ang tenga ni Rizal or magkaroon ng error ang year 2003 na non-magnetic. So yun po yung ating details at ating info sa coin na 1 peso about roasted die. Marami pong salamat sa panonood at pagtitiwala. Ingat po lagi sa inyong pagtatrabaho saan man kayo punta. Once again, God bless you. Bye bye.